So mga kapatid, welcome sa ating morning revival preview. At ang schedule natin ngayon ay week 3, day 6. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. 1 John 4:16 to 17, Galatians 6:2. Ano sabi rito? And we know that we have believed the love which God has in us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God abides in him. In this has love been perfected with us, that we may have boldness in the day of the judgment, because even as he is, so also are we in this world. Galatians 2:6-2, bear one another's burden, and in this way you will fulfill the law of Christ completely. Amen. So, God is love, and love is God. So mga kapatid, tandaan natin, ang totoong pag-ibig ay ang Diyos, at ang Diyos ang pag-ibig. So ibig sabihin, kung ang isang tao ay nananahan sa pag-ibig, siya ay nananahan sa Diyos. At ang nananahan sa Diyos ay nananahan sa pag-ibig. Kaya ang pag-ibig ay ang Diyos mismo. Pero bakit hindi sinabi na manahan tayo sa Diyos? Kung tayo nananahan sa Diyos, tayo ay nananahan sa pag-ibig. So, baliktaran kasi yan. Kaya lang, hindi binigyan diin yung manahan sa Diyos. Ang binigyan diin ay manahan sa pag-ibig. Sapagkat kapag sinabi mong manahan sa pag-ibig, mas particular ang tinutukoy dito. Pag sinabi mong manahan sa Diyos, mas pangkalahatan siya. Kaya depende kung anong topic ang gusto mong talakayin. Siyempre kung ang tinatalakay ay ang paksa ng pag-ibig na walang iba kundi ang Diyos, mas mainam na sabihin, manahan ka sa pag-ibig. At siyempre, para makapanahan ka sa pag-ibig, dapat ang pag-ibig na yan ay ang Diyos mismo. Sapagkat kung hindi ang Diyos, ang pag-ibig ay hindi tunay. Hindi pang walang hanggan. Sapagkat ang pag-ibig lang ng Diyos, ang pag-ibig na walang hanggan. Ibig sabihin, hindi yan nagbabago. Hindi yan kumukupas, at hindi yan parang namimili. Kundi ang pag-ibig ng Diyos, napakalawak niyan, na kaya niyang akapin lahat ng tao dahil sa kanyang pag-ibig. Hindi siya namimili. At perfect ang pag-ibig na yan. Ano pa? Hindi siya nagbabago at hindi na siya natatapos. Kaya ang sarap ng pag-ibig na yan. Hindi yan katulad ng pag-ibig ng tao na pabago-bago. Ngayon, mahal. Bukas, hindi. No? At ngayon, hindi. Pero mamaya, pwedeng oo na. Pag-ibig din yan. Pero yan ay hindi ang tunay na pag-ibig. Ang Diyos lang ang tunay na pag-ibig. So sa Galatians 6:2, sinabi naman, bear one another's burden, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Amen. So sinasabi rito yung law of Christ. Ano ba yan? Na kung pinapasan natin ang kabigatan ng isa't isa, natutupad natin ang law of Christ. O batas ni Kristo. So tingnan natin kung ano yan. So in 1 John 4:16, John says that he who abides in love abides in God, and God abides in him. To abide in love is to live a life to which we love others habitually with a love that is God himself. Amen. That he may be expressed in us. To abide in God is to live a life that is God himself as our inward contents.
and outward expression, that we may be absolutely one with Him. God abides in us, and to be alive inwardly and our living outwardly, that we can be one with us in a practical way. Amen. So pag sinabi nating tayo ay nananahan sa Diyos, ang ibig sabihin tayo ay kaisa ng Diyos. At sa ating pananahan sa Diyos, siya ay ating naihahayag sa labas. Sa loob, ang pananahanan, sa labas, may kahayagan ng Diyos. At ang kahayagan ng Diyos ay ang pag-ibig. Siyempre, kung ikaw ay nananahan sa Diyos, totoong nananahan ka sa Diyos, meron kang pag-ibig at ang pag-ibig mo nakahayag sa labas. Yan ay kagalingan ng Diyos na nagiging virtue ng tao. So anong klaseng pag-ibig meron ka? Depende. Kung ikaw ay nananahan sa Diyos, ang iyong pag-ibig ay magiging divino na walang iba kundi ang Diyos mismo. Kaya ang mga nananahan sa Diyos, naghahayag sila ng dibinong pag-ibig. Hindi yan pinipilit. Kasi bunga yan at ang Diyos mismo yan Kapag ang Diyos mismo, ang kagalingan o katangian mo, kapag ang Diyos mismo, hindi mo pinipuwersa yung sarili mo. Yan ay kusang-kusang nakakayag sapagkat tama ang pinanggagalingan na walang iba kundi ang Diyos mismo. So to say that we abide in God, when we abide in love, mean that the very God in which we abide is God Himself. This indicates that the love that we have toward others should be God Himself. If we abide in love, in the love that is God Himself, we then abide in God, and God abides in us. So anong sabi rito? Pag sinasabi mong ikaw ay nananahan sa Diyos, nananahan ka sa Diyos mismo. At itong Diyos na ito ay Diyos ng pag-ibig. At dahil siya ay pag-ibig, ang ating pananahanan sa Diyos ay ang pananahanan sa pag-ibig. Na ang ibig sabihin nito, ang Diyos ay ninamahal natin ang tao sa pamamagitan ng Diyos at ang pag-ibig natin na kung saan minamahal natin ang tao ay ang Diyos mismo. Kaya walang pagbabago yan kasi Diyos yan Kapag ang pag-ibig mo ay ang Diyos mismo, totoo yan. Walang pagbabago at tunay pang walang hanggan. Kaya yung mga kapatid na ginagamit ang pag-ibig ng Diyos para sa mga tao, para sa mga kapatiran, ang kanilang pag-ibig ay totoo. At kung minsan, mararamdaman mo na yung pag-ibig nila hindi ordinaryo. Kasi totoo yun Yun ay Diyos mismo na ihahayag nila sa pamamagitan ng pag-ibig. So mga kapatid, today's reading na ako. In our abiding in the love of God that is in God Himself, the love of God is perfected in us, that is perfectly manifested, that we may have boldness without fear in the day of judgment. So yung in the day of judgment, yan ay mangyayari pagbalik ng Panginoon. Pwede natin sabihin, yung pagbalik ng Panginoon ay day of judgment. Panahon na yan ng paghuhukom. Kakatakot. Di ba? Di ba? Kakatakot pag ikaw ay huhukuman. Yung mga taong nakagawa ng mali, dinala sa husgado at babasahan ng hatol. Nako. Hindi na sila yung kasing tapang nung sila ay gumagawa ng mga kamalian. Ano na sila? Yung parang takot na sila. No? Kaya ang panahon ng paghahatol ay isang nakakatakot na bagay. Pero may isang paraan para mawala yung takot mo. Yan ay sinabi sa Biblia. Dapat yung love mo daw na perfect. Pag ang love mo ay na perfect, wala kang takot sa day of judgment.
Bakit walang takot? Kasi papasa ka at alam na alam mo. No? Sapagkat ang iyong pag-ibig ay na perfect. Alam niyo kasi isa sa pinaka matinding nakakatakot ay kung hindi ka umabot do sa perfect love at alam mo na panahon ng judgment at alam mo delikado ka dyan kasi yung pag-ibig mo hindi na perfect. Sa mga kapatid, meron na tayong pag-ibig sa loob natin. Kasi meron tayong buhay ng Panginoon. At yung buhay ng Panginoon, dinala niya yung perfect, ay yung pag-ibig sa atin. Ang kailangan lang yung pag-ibig na yan, ma-perfect upang mawala yung takot natin sa panahon ng judgment. So, paano ba na-perfect yung pag-ibig? Nandito naman. Ayan, mababasa mo siya. Sabi niya, okay, ang pag-ibig daw natin na perfect kung tayo ay nananahan sa Diyos. Yun lang. Manahan ka sa Diyos. Ang pag-ibig mo ay ma-perfect. Ang ibig sabihin ng perfect love, yung pag-ibig mo ay naging ang Diyos. Ang Diyos yung pag-ibig mo. Perfect love yung pag-ibig mo dahil siya ay ang Diyos mismo. At mula sa perfect love, okay, na meron tayo, ang ating pag-ibig ay na-perfect din. Kaya ano ba yung ma-perfect sa pag-ibig? Yan ay ang kunin ng Diyos bilang kanyang pag-ibig at gamitin ang pag-ibig na ito na ang Diyos mismo upang mahalin ang mga kapatid. Yan, perfect love yan. At magkakaroon ka ng kalakasan sa panahon ng paghahatol. Amen. So today's reading na ako. Amen. Okay, so itutuloy ko yung today's reading. In verse 17, John indicates that even as he is, so also are we in the world. So in 3:3 and 7, he refers to Christ. He lived in this world as a life of God's love. And now he is our life so that we may live the same life of love in these worlds and be the same as He is. Amen. So, nung nandito pa ang lupa, sa lupa ang Panginoon, mahal niya ang mga tao. Mahal niya maging ang mga unbelievers. Mahal niya ang mga believer. So, siya ay isang Diyos ng pag-ibig. Paano nangyari na siya ay naging Diyos ng pag-ibig? Kasi siya ang pinanggagalingan ng buhay na walang hanggan. At ang pag-ibig na ito ay isang pag-ibig na ang Diyos mismo at siya ay nakapaloob sa buhay na dinala ng Panginoon dito sa loob natin. Kaya nung dinala ng Panginoon yung buhay ng Diyos sa loob natin, dinala niya ang pag-ibig ng Diyos. Okay? At itong pag-ibig na ito, pwede natin gamitin. Pwede natin siyang gamitin upang mahalin ang mga tao, pasanin ang kanilang mga kabigatan, at upang sa pamamagitan nito, ang Diyos ay maihayag sa atin. At kung nahayag ang Diyos sa atin, panlabas sa pamamagitan ng pag-ibig, then ang pag-ibig mo ay na-perfect. No? At sa panahon ng kahatulan, ikaw ay merong kalakasan na humarap. Haharap ka at hindi ka matatakot. At papasa ka. Kasi meron kang kahayagan ng Diyos sa iyong pamumuhay. Amen. Amen. As in 4:1, world does not refer to the universe or the earth, but the human society on the earth, to people who are the components of the satanic world system. Amen. So dito yung worlds ay tumutukoy sa mga tao. Amen. Okay. Amen. So magpapatuloy ako. Some expositor says that the love of Christ in Galatians 6:2 refers to the Lord's commandment that we love one another. According to them, the law of Christ is the law of love. This is correct.
However, we must go on to see that the law of Christ is the higher and better law of life, which works through love. The law of love, which is the law of Christ, is the law of life. Amen. So binanggit sa atin dito yung law of Christ. Kasi mga term na ganito ay bihirang binabanggit sa Biblia. No, katulad ng law of Christ o mga kautusan ni Kristo. Kaya dahil dito marami nag-iisip na ang kautusan ni Kristo dito ay ang kautusan na dapat mahalin natin ang isa't isa. No, so yan ang kautusan ni Kristo. At meron namang batayan yan. Sabagat nung nandito si Kristo, mariin niyang binanggit ang pag-ibig natin sa isa't isa. No, kaya tama naman yan na ang kautusan ni Kristo ay ang kautusan ng pag-ibig na tayo ay umibig sa isa't isa. Subalit, higit pa dito, kasi yung law of Christ o yung salitang law ay tumutukoy sa pinakamataas at pinakamainam na batas ng buhay. Kapag kautusan ni Kristo, yan ay batas ng buhay. Bagamat sinasabi natin yan ay kautusan ng pag-ibig na kung saan tinuro ni Kristo na dapat tayo magmahalan. Tama naman yan. Pero may kulang yan. Dapat yung pag-ibig na binabanggit dyan, meron siyang tamang nilalaman. At yan ay walang iba kundi ang buhay ni Kristo. Kaya ang kautusan ay tumutukoy sa kautusan ng buhay. At ang pag-ibig ayon sa kautusan ng buhay ay merong substance. Yan ay walang iba kundi ang Diyos mismo. Kapag ang pag-ibig mo, ang kanyang substance ay hindi ang Diyos. No, hindi siya tunay na pag-ibig. Hindi siya totoong pag-ibig. Ano lang yan? Peke. Amen. So, ang batas ng pag-ibig, okay, ay ang batas ni Kristo. So, tama na yan. At itong batas ni Kristo ay siyang batas ng buhay. Kaya ibig sabihin nito, mula sa batas ng pag-ibig, okay, naging na siyang batas ni Kristo, no, nandiyan dyan ang buhay upang suportahan yung pag-ibig. Andiyan dyan yung buhay upang siyang nilalaman ng pag-ibig. Sabagat kung yung pag-ibig, hindi buhay, hindi siya buhay, no, hindi siya tunay. Kaya kailangan buhay siya at buhay na walang hanggan, walang pagbabago. At siya ay ang Diyos mismo. Amen. So, love is the expression, but life is the substance. Real love is that which issues from the divine life. The love described by Paul in 1 Corinthians 13 is the expression of the divine life. Furthermore, the fact that love is a fruit of the Spirit indicates that the substance of love must be the Spirit. So, tingnan ninyo yung development. So, una, sinasabi sa atin, yung kahayagan ay pag-ibig. Ibig sabihin, nakikita mo yan na nag-I love you at nagmamalasakit at nagpapahalaga, nag-aaruga. Lahat yan ay istorya ng pag-ibig na nakikita natin. No? At kung ang pag-ibig na yan ay si Kristo, yan ay ang pag-ibig ng Diyos. Totoong pag-ibig, isang dibinong pag-ibig. At ito rin ang pag-ibig na tinalakay ni Pablo sa Corinthians 13. At ang pag-ibig na binanggit ni Pablo dyan ay dibinong pag-ibig. Hindi yan pantaong pag-ibig. Naku, napakalayo. Oo, kung sasabihin mong pantao yan. Totoong pag-ibig, yung binabanggit ni Paul. Ano ang pag-ibig? Ano ang pag-ibig? Yan ay dibinong pag-ibig. Yeah. At sinasabi din sa atin sa Galatians na ang pag-ibig ay bunga ng Espiritu. Ibig sabihin dito, yung Espiritu parang isang puno. Nagkaroon siya ng mga bunga.
Ito, meekness, long-suffering. Tapos isa sa mga bunga niya, love. So, ibig sabihin, yung namumunga ay yung Espiritu. At siyempre, pag sinabi mo na yung pag-ibig ay bunga ng Espiritu, siya ay naglalaman ng Espiritu. Ang kanyang esensya ay ang Espiritu. Ang kanyang esensya ay ang Diyos na siyang Espiritu. Ang kanyang esensya ay si Kristo mismo. Ang Espiritu, ang Ama, Anak at Espiritu ang naprosesong triune God. Yan ang pag-ibig. At yan ang laman ng pag-ibig. Pero sinabi sa atin, ito ay bunga ng Espiritu. No? Sapagkat ang Espiritu ay ang pagpapasok doon ni Kristo. Ang buong tres unong Diyos na isa katawan kay Kristo at si Kristo ay naproseso, naging Espiritu. At itong Espiritu ay namumungang Espiritu. Mabunga siya. Para siya isang puno na namumunga. At isa sa kanyang bunga ay ang pag-ibig. No? So, ibig sabihin, tama lang na sabihin natin na ang pag-ibig ay bunga ng Espiritu. Sa totoo, ang lahat ng mga kagalingan na bunga ng Espiritu ay naglalaman ng Espiritu bilang kanyang dibinong buhay. Okay? At substansya. Kasi, ibig sabihin, pag tinignan mo yung divine love, pag tinignan mo yan, at tinignan mo yung kanyang laman, substansya niya, ang kanyang esensya, ang kanyang kalikasan, malalaman mo, ito ay binubuo ng Espiritu na walang iba kundi si Kristo at walang iba kundi ang tres unong Diyos. Yan ang pinaka-esensya ng pag-ibig na dibino. Kaya itong pag-ibig na ito, kakaiba siya kaysa sa pag-ibig ng tao. Hindi siya naluluma. Hindi siya nalalaos. No? At siya ay matibay, mapanghahawakan, maaasahan. No? Kaya yung pag-ibig na binabanggit ni Paul, hindi yan ordinaryong pag-ibig. Kundi yan ay dibinong pag-ibig. Yan ay bunga ng Espiritu. Amen. So in verse 3, Paul says, "For if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself." Apparently, there is no connection between verse 3 and verse 2. Actually, there is a very real and significant connection. Those who think of themselves as something will not bear the burden of others. Only those who do not regard themselves as anything will bear others' burden. Kasi itong binabanggit sa atin, pagpasan ng kabigatan ng iba, mahirap yan. Mahirap yan. Alam niyo kasi itong mga tao sa mundo, kanya-kanyang pasan ng kanya-kanyang kabigatan. Di ba? Misa kung nagka-problema ka, naging mabigat yung pasanin mo. Walang papasan niya kundi ikaw. Walang makikipag-share sa'yo. Brother, tulungan kita. Pasanin natin yung problema mo. Bigat-bigat. Ikaw na lang ang bumubuhat. Usually, walang gumaganyan. No? Tangi lamang yung may totoong pag-ibig sa'yo. Na ang kanilang pag-ibig ay pag-ibig ng Diyos ang sasama sa'yo at ibibigay yung balikat para gumaang yung problema mo. At ito ay isang kahayagan na ang kanyang pag-ibig ay pag-ibig ng Diyos. So, yan ang ibig sabihin. Ito pa, binanggit din niya na yung mga nagmamataas, tinuturing nila ang kanilang sarili na sila ay somebody. Madalas walang pag-ibig ito. At hindi nila papasanin yung kabigatan mo. Sapagkat tinuturing nila ang kanilang sarili na sikat sila. Alam niyo kasi yung mga taong sikat, tinuturing yung kanilang sarili na somebody sila. Pero actually, wala naman sila, sabi ng Biblia. They consider themselves as somebody, but they are nothing. Bakit? Kasi kapag ikaw ay nagtuturing na ikaw ay somebody, wala kang pakialam. Wala kang
damdamin ng pagpapahalaga sa iba. Wala kang feeling na magpastol ng iba upang mapasan mo rin ang kanilang kabigatan. Wala. Wala yan. Sapagkat ikaw ay mapagmataas. So nakikita ko rito ang isa sa pinakamahalagang bagay na meron ang isang tao ay ang kanyang pagdamay. Pagdamay. Pagpasan ng kabigatan ng iba. At ito, mga kapatid, ang kahayagan ng Diyos. No? At itong kahayagan ng Diyos na ito ay nagpapakita ng isang pag-ibig, no, na yumayakap sa kapwa niya. Nagpapahalaga, no, sa kanyang damdamin para sa iba. At handang pumasan ng kabigatan ng iba. At itong mga taong ito, ang kanilang pag-ibig ay tunay, dibino, kahayagan ng Diyos. At Diyos mismo ang kanilang pag-ibig. Kaya dahil dyan, ang kanilang pag-ibig ay perfect. Perfecto siya. At ito ay magbubunga ng kalakasan ng loob sa panahon ng paghahatol. So yan, takot ka ba? May darating na paghahatol? Siyempre, takot tayo. Takot ka. Bakit? Kasi yung pag-ibig mo hindi na perfect. Kung na perfect ang pag-ibig mo, kusang-kusa, maaalis yung takot na yan. No? At paano mo alam na hindi na perfect yung pag-ibig mo? Kasi wala kang pagpapahalaga sa iba. Wala kang damdamin sa iba. Wala kang damdamin na mag-aruga sa iba. Tumulong sa iba. Mahal mo lang yung sarili mo. Kaya hindi ka na perfect sa panahon ng paghahatol. So no doubt, Paul wrote these verses according to his experience. From experience, he realized that it is when we consider ourselves as nothing that we spontaneously, even unconsciously, bear the burden of others. So si Paul naman rin naranasan niya ito. Sa panahon na iniisip niya na siya ay somebody, wala siyang burden sa mga kapatid. Wala siyang kabigatan sa kanila. Maging mga problema ng mga kapatid, wala siyang pakialam. No? Pero nung tinuring niya ang sarili niya, nawala siya. Hindi niya tinuring yung sarili niya na somebody siya. Hindi wala siya. Yan yung panahon na nagkaroon siya ng puso. Mahalin ng mga kapatid. Arugain sila, pasanin ang kanilang mga kabigatan. At pahalagahan sila. Kaya ang pag-ibig ay kahayagan ng Diyos sa atin upang mahalin natin ang kapwa natin. Lalo ang mga kapatid sa Eklesiya. Kaya ang pag-ibig na yan ay binunga ng Espiritu sa loob mo. No? At ang kanyang pinagmulan ay ang Diyos mismo. Amen. Amen. So we do not place a high estimate on what we do. We simply do it because we are walking in the Spirit and by the Spirit. Walking by the Spirit, we are led of the Spirit to do certain things. The result is that we bear someone's burden without realizing it. Amen. So, hindi maganda ang maging palalo. Kapag mataas, tinuturing ang kanyang sarili, na magaling siya, marami siyang alam, no? At may pagkakataon na dahil diyan, minamaliit niya ang tao sa loob ng Eklesiya, pinagwiwikaan niya, no? At may mga kapatid na ganyan, harsh sa mga tao sa Eklesiya, na tinuturing nila ang sarili nila na magaling at mataas. Pero anong mangyayari? Anong mangyayari? Sa paningin ng Diyos sila ay nothing. Nothing. At walang totoong pag-ibig. At sa panahon ng paghuhukom, mapupuno sila ng katakutan. Amen. Salamat, Panginoon. Binigyan mo kami ng babala
na mga hindi na perfect sa pag-ibig ay walang kalakasan ng loob sa panahon ng paghahatol. Gawin mo, Panginoon, ng aming mga pag-ibig ay tunay, mga pag-ibig na nanggaling sa bunga ng Espiritu, mga pag-ibig na walang iba kundi ang Diyos mismo. Salamat, Panginoon. Amen.